ganun tayo eh. Kaya ako, Ganun yung mga kappa members. Pero yung heart natin sa bawat isa, yun yung iniwan na message ng kappa sa atin. So walang puwang na matigil ito, na hindi babalik ito. Yun na naman ang talagang kaya pinanindigan ko eh. mga kappa-member, sa totoo lang, nung March pa, ni-reveal sa akin ng Panginoon, Kappa is victory. Nakakanyan. May ebidensya kami. Kaya, alam mo, manalig lang, panalangin lang. Babalik, alam mo, ang unahin nyo talaga, bumalik kayo sa Panginoon. Dahil ang pagbabalik nyo sa Panginoon, yun ang magiging susi ng totoong kayamanan na hinahanap nyo ng mga, alam nyo, yun, alam mo, Sir Bong, hindi ko ma-explain sa kanila kung gano'ng kabuti ang Panginoon. Imagine nyo, lahat ng investment yan, nasabi Iskaw, si Pastor Joel, imagine mo, babarilin niya, babarilin na. May totoong tao ito, siya. alam mo, Sir Bong, ito, ang paglabas ni Pastor Joel, kumbaga, ito ang magiging, sa mga taong di naniniwala na may Diyos, yung walang paniniwala, ang alam lang nila, mayaman sila, sa kanila lahat, no. Kapatid, na ikaw, na isa ka sa mga dahilan kung bakit, pero hindi kita sinisi, mahal kita, alam mo, mapapatunayan mo ngayon, na ang totoong Diyos na buhay, hindi yung Diyos kung anong Diyos na, ang Diyos mo dahil pera ka, mayaman ka, hawak mo lahat ng Senado, hawak mo lahat ng politika, sa'yo lahat kapatid. Hindi makakapagsalba ng buhay mo. Napakabuti ni Pastor Joel, kahit anong ginawa niyo sa kanya, never siyang nagbigay ng masasakit na salita sa inyo. Correct. Dahil si Pastor Joel, napakabusilak ng puso niya. Napakabusilak ng puso niya. Behind, may iba pang pagkatao si Pastor Joel. I-reveal ko na sa iyo ngayon to. Pero hindi ko na. Akala lang nila ordinary tao si Pastor Joel. Ang Panginoon talagang gumalaw sa buhay niya. Napakabuti talaga. Kaya alam mo, gustong-gusto ko na siyang makita kasi Pastor, sabi ko, bakit the way he prayed, the Jen, alam mo, pinapakita talaga sa akin. Ewan ko ba kung bakit ganun kalab ng spirit ko. Pastor Joel, dahil alam ko, yung isa kasi ang spirit namin, yung spirit natin, na ipinaglalaban natin ito, hindi dahil sa pera, Sir Bong. Hindi to dahil sa pera, mga pinaglalaban namin ito dahil sa Panginoon, dahil sa pagkamatay ni Jesus sa krus. Totoo. Kapatid, ikaw nagalit niya kay Pastor Joel. Isipin mo, si Yesu Cristo namatay sa krus. After 3 days na buhay dahil sa kasalanan mo, Bakit magano na lang ang galit mo kay Pastor Joel? Nung nakakatanggap ka ng blessing, tuwang-tuwa ka, halos halikan mo ang pati paa ni Pastor Joel. Kapatid, hindi tayo sa pera. Ang pati po yung Panginoon. Kaya, alam mo, we are in the last days. Hindi lang to about sa Kappa, in the whole world. Sir Bong, we are in the last days. Kung hirap na kayo ngayon 2020, how much more makakayanan nyo ang 2021? Ang Diyos na nakakaalam. Pero, Sir Bong, yung mga nangyari yan, yung nangyari sa Daraga, nung isang araw, gano'n ang pinakita sa akin, sa iyo, kay Mr. Beverly, sa mga yung sa grupo natin, yung position, yung mga simbahan na, alam nyo, darating pa ang panahon. Yung Quiapo, pinakita yan. Patawarin ako yung Cebu. Nakakuha Cagayan de Oro. Yung Sir, kung Naga. masayo ang file niyan. Oo. I mean, kumbaga, mga kapatid, huwag na tayong mag-away-away. Pagmamahal, alam mo, ang binigay ng Panginoon, pagmamahal. Yun din ang ibigay natin at kapatan. Kaya paulit-ulit ako nagsasalita, nagla-live ako, na pwede bang dahil una tayong minahal ng Panginoon, mahalin din natin ang kapwa natin. Lalong-lalo pa natin mahalin, Sir Bong, nung lahat ng galit sa kapwa, nung lahat na nagpasara sa kapwa, kailangan times 20 ang pagmamahal at times 77 daw, patawarin ng ganon din natin mamahalin. Kumbaga, yun kasi, doon daw natin mapatunayan kung tayo talagang mahal natin ang Panginoon at sumusunod tayo sa Panginoon. Na kailangan yun ang dapat nating mahalin yung taong galit sa atin. Kaya ikaw, Sir Bong, kung alam mo nang na mahal mo na yung kaaway mo, ay, pasalamat ka na. Ibig sabihin, makakarating ka na sa karya ng Panginoon. Ibig sabihin, binago ka na. Puso mo, pag minahal mo ng isang taong hindi ka mahal-mahal. Kasi doon, di ba, ang sabi ng Panginoon, mawawala ang lahat, mawawala yung mansion o billion mo, ang anong ari-arian mo dyan, kapatid. Pero ang salita ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos, hindi mawawala. We are in the last days. May darating pa yan. Yung sinabi, may bagong virus na naman ng China. Sir Bong. May bagong virus na naman. Yes. How much more kakayanin mo? So, yung mga paghihirap ngayon, kumbaga, wala na. Kailangan na natin talagang si Jesus ang ating
Kumbaga, unahin. Mm. Yan ang unahin. Marami pang darating. Sir Bong, kaya kayo, mga nanonood, Nabanggit mo na Alam yung mo, ano mo, ito. yung last prophecy mo on Kappa? Nabanggit mo na? oo. Oo. Hindi ko na Basta. natandaan. Basta, manalangin na lang kayo. Panalangin kasi yung Survive yung natin totoo. yung 2020, parang yun yung tandaan Hindi, ko. sinabi ko na nga, nung March So, pa lang, victory na. Kasi ang hirap sa 2021. atin kasi. Oo, nung last week. At saka, Huwag na mag-focus muna sa ang hirap pera. kasi sa ating Focus mga muna tao. sa worship. Oo. Focus muna sa Ayan. spiritual Oo. needs natin before Spiritual muna tayo. material Yung mahalaga ang needs, material things, material aspects will follow. Ako nga nawala Kaya ng di ba sabi trabaho, ko sa inyo, tinanggal dahil nag-message nga ako sa inyo dyan dahil sa Kappa, magdadaan nakasurvive. kayo ng update. Ng Panginoon, update. Tanggapin nyo na raw muna siya. Kasi pag tinanggap nyo ngayon, baka bukas magulat ka na lang. Nagla-live Magulat ka na dyan na si lang. Pastor Joel. Mag-live na bigla, no? Oh, thank you, Lord. Sama tayo, oo. Kumbaga, magugulat na lang kayo. Nagla-live na dyan si Pastor Joel, no? Di ba? Ganon, kumbaga, magpatawad tayo at unahin ng Panginoong Jesus. Yun lang, man of God. Maraming salamat kasi ako pag nagsalita Anong verse mo ngayon na parang yung programa mo na naubos ko. Nabusin mo yung oras. Sabi ko 30 minutes lang tayo na 30 minutes na talking, then verse tayo, then worship song. Kaso abutan na tayo ng ilang minutes na ba ngayon? Wait 51. Kasi yung first kong nag-guess sa'yo, yung nasa train ako eh. Kaya sabi ko sa'yo, huwag mo akong i-edit. Anong verse nga na bagay, anong verse pinakita sa'yo? Meron ka ba dyan for Kappa today? Ito yung basta tandaan nyo lang mga kapamilya, yung verse natin coming from the Bible na Romans 8:31, if God is with us, who can be against us? Yun yung tandaan natin palagi. Isa puso, isa buhay natin. At saka meron siya, at saka yung isang verse na Philippians, dali lang ha. Dinansan yung 1:21. Batay ko pa nila. Naku, ang kwan pala sa'yo mag-guest, inaagawan ko ng kwan yung may-ari ng kwan. Good evening, Sir Bong Kagapi, watching from NCR. God bless you and all kapamilya Taytay Brands. God bless. Pastor Joel Apolinario, Ma'am Reyna Apolinario, to all of us. Alam niyo, gabi-gabi, araw-araw, ito yung ginagawa namin eh. Pinagpipray kayo lahat ng mga Kappa members. Pati na yung mga detractors hanggang ngayon, buhay pa rin sila, andyan pa rin sila. Pinagpipray natin yun, mahalin natin yung mga yun. Dahil alam natin na hindi naman nila alam yung kanilang ginagawa against sa atin. Ito babasahin ko yung kwan binigay sa akin ng kwan ng verse no time na sabi ko, Lord, ano yung ang nasa puso ni Pastor Joel na yun din ang gusto. Kumbaga, nasalita ng Panginoon yung nasa puso ni Pastor Joel. Ito ang 21 na lang, babasahin ko. Pilipos 1:21. 21. Ito babasahin ko Okay. Verse 3, malaki ang hangarin pag-asa kung na hindi ako mapahiya, kundi tulad ng dati, magkaroon ako ng lakas ng loob para sa pamamagitan ng buhay o kamatayan ko ay maipaparangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin ang buhay ko ay para kay Kristo. Kung mamamatay man ako, kapakinabangan ito sa akin dahil makakapiling ko na siya. Tulad naman akong mabubuhay, makagawa pa ako ng mabuting bagay. Kaya hindi ko ngayon kung alin ang pipiliin ko. Sir Bong, ito kasi, nung tayo nagkasal ako, nag-vision ko, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng salita mo na yun din ang nasa puso ni Pastor Joel na ibabahagi ko sa mga kapamember. Kumaga ito, spinyo na ito, kumaga salita, yung nasa puso, nasa laman ng puso ni Pastor Joel, ha? Kasi tatapos ko sa kanya once na mag-meet kami. Kaya ito yung binibas ako. Na-experience niya. Nahati ang isip ko sa dalawa, ang mabuhay o ang mamatay.
Okay. Gusto ko sanang pumanaw para makapiling na si Kristo dahil ito ang mas mabuti. Pero kailangan kong patuloy na mabuhay para sa kapakanan nyo. Dahil dito, natitiyak kong mabubuhay pa ako at makakasama nyo para magtulungan tayong lumago at maging maligaya sa pananampalataya. At kapag nakabalik na ako sa inyo, lalo pa kayong magkakaroon ng dahilan para purihin si Kristo. Mamuhay kayo ng ayon sa magandang balita ni Kristo. Nang sa ganon, makadalaw man ako sa inyo, hindi. Balita kong nagkaisa kayo. Nanindigan ayon sa magandang balita. Huwag kayong matakot sa mga kumakalabat sa inyo. Dahil kung hindi kayo natatakot, maging palatandaan nito sa kanila na mapapahamak sila at maliligtas naman kayo ng Diyos. Sapagkat hindi ang prelyong sumampalataya kay Kristo ang ibinigay sa inyo, kundi ang maghirap din para sa Kanya. Ngayon, dinaranas nyo na ang paghihirap na nakita nyong dinanas ko nung una. At nabalitaan nyong dinaranas ko pa rin hanggang ngayon. Di ba napakabuti pa Sir Bong? Napakagandang mensahe. Alam mo, kung tutuusin, gusto na ni Pastor Joel, mamatay na lang siya, di ba? Di ba? Gusto na mga nag-file, nakulong siya. O, yun nga, Pero, tingnan mo, yung last gusto niya pa rin na mensahe mabuhay. niya, di ba ganon? Di ba? Tingnan mo. Ang gusto niyo akong mapakulong. Ayan, ano pa ba ang gusto niyo? Yun ang mensahe niya na narinig ko sa kanya eh. Yung mga nag-file ng kaso sa akin, ito ang gusto niyo mangyari, na ipakulong ako. Ngayon, nakulong na ako, ano pa ba ang gusto ninyo? Oh, so yun siguro na-relate yung verse ito, ngayon na nakita mo. Ito nga yung verse na to. Kaya alam nyo, mga kapatid, kumbaga, hindi ko kilala si Pastor Joel. Hindi niya rin ako kilala. Tanging ang Diyos, alam mo, ang Diyos kasi, alam niya kung nakatuwad ka o anong position mo, alam mo, ang Diyos na nakakalap ng puso. Pero, nagpapasalamat talaga ako, Sir Bong, dahil, alam mo, tuwing I'm praying, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng salita mo, na yun din ang magiging salita na, kumbaga, yun ang magbibigay na inspirasyon sa mga kapamember. Alam ko talaga, Sir Bong, alam, nakikita ko, alam mo, pag ako'y nakapikit na ako sa mga, nung time nang hingi ng pang-dialysis, alam mo, doon nadudurog ang puso ko. Grabe, no? Yung mga prayers, yung time na yun na, yung mga may mga members na asking, considerations, wala eh. Kumbaga tayo, alam mo, nilabas tayo ng Panginoon. Kumbaga, binigyan tayo ng ganito, nagkaroon ng radio online. Dahil nga, ang sabi ng Panginoon, nabigyan sila ng inspirasyon na, alam mo, na to know Jesus and make Him known in the Philippines, yes. not in the Philippines. Yung totoong Diyos na buhay. Yun ang ganon din ang ni Pastor Joel. Alam nyo, yun talaga ang kalooban ni Pastor Joel na ibalik tayo sa Panginoon. Pero nga lang, yung mga tao, kumbaga, akala niya, siyempre, pag ikaw totoong nasa Diyos, Sir Bong, alam mo lang, ako sinabi ko, ay alam ko, Sir Bong, hindi ako lulukuhin yan. Kasi hindi ako naluluko ng tao eh, nasa puso mo eh. Di ba? Sabi, wag mo nga raw gawin sa'yo kung ano yung gawin sa iba. Yun ang ni Pastor Joel. Pero napakabutit dahil ang taong matuwid, hindi niya pababayaan. Kaya yun, a member, basta, Kappa is rise in will victory. rise soon. Very soon. Magiging masaya ang Pasko natin dahil sa Panginoon. Kumbaga pangalawa na lang kay Pastor Joel. Kita mo na Ay, talaga. maunang gano'n ang nakita ko sa nila eh. Kasi ako actually, honest ha, aaminin ko to na, sabi ko, alam ko ikaw mag-i-interview, pinakita sa amin, Sir Bong, ikaw mag-i-interview eh. Allah. Nahawak mo yung mic ng Alpha Omega Radio Line. Alam mo, na-prophecy mo ha. magpapa-interview si Pastor Joel. Lahat ng mga prophecy ni Ikaw Melody, unang-una yan ang last na prophecy ko ha. Ano? Ikaw ang mag-i-interview. Naka-yellow ka ng, naka-something yellow, na may, basta yung kulay. Take note nyo yan ha, mga Kappa members. Take note nyo yan. Take note nyo. Na prophecy niya, na naka-yellow ako ng damit, na ako yung kauna-una, pinakauna-una na mag-interview sa kanya sa paglabas niya, ganon? Oo, ganon. Oo ba? Last week lang pinapakita eh. Wow, Ganon. thank you, Lord. Busog-busog na talaga ako. Mamalaki ng babayaran ko. Kasi yun na ang mensahe ng Panginoon. Hindi mga kapatid, alam nyo. Ako yung unang maka-interview kay Founder para sa inyo. Panginoon. Kaya maraming salamat. Maghuling prayer na lang ako sa mga kapamember. Sige. Kasi Wait lang ha. I'm sorry.
Dali lang. Bigyan mo ako ng 1 minute. Bigyan mo ako Lord, ng 1 maraming minute. Wait lang. Bigyan mo ako ng 1 minute, sis Melody. Dali lang talaga. Dali lang. Dali lang. Gusto ko yung theme song nila na background sa prayer natin. Ang laki pala ng ano mo ha, ng tawag nito ng Oo, 20 million ang aking donate sa kapa. dali lang sa akin. Hindi ko kita, dali lang. Eto. Ang laki pala na donation mo sa kapa, hindi ka man lang nag-file din ng kaso para makuha mo kaagad yung 20 million mo, 20,000 mo. Pero yung mga nag-file ng kaso, alam nyo sa mga member. Ng kaso, yung mga Okay, go ahead. yung mga kapa-member na nag-file ng kaso, talagang iniyak ko yan sa Panginoon. Lord, hipuin mo ang puso nila. Hipuin nila kahit hindi nila sila na ganun, yung hindi sila nag-descend na nag-back out. Basta ang panalangin ko, Lord, hipuin mo ang puso nila. Ikaw, kapatid. Ang kagustuhan mahal ka namin. Ang kagustuhan ng nag-file ng kaso, at saka sino yun? makuha yung pera niya, pero until now, pareho lang tayo ng mga member na hindi nag-file ng kaso. Ay, oo. Sige. Mahalia Jimeno Lee. Sige. After nitong live, I'll call you. Magpa-healing prayer siya. We will call you. Sige, after nitong live. Amen. I think Ligaspi to na kapa-member. Ligaspi, Luzon. Para makafocus tayo mamaya. Sir Bong, naalala mo, isang kapa-member, i-share ko lang, last day. Sige. Diba? That time, nagpa-pray siya. Alam niyo mga kapatid, that time, kapa-member siya dito sa Europe. Okay. Ay, hindi talaga siya nagkaroon siya ng, hindi siya makatayo. Pero alam niyo mga kapatid, pinagdasal lang siya. Alam mo, pinagdasal siya yung inaaway niyo yung siya lang natitirang defender. Ay, si Rando, kumbaga, si Bong Kagapi. Alam mo, pinag-pray lang siya ni Bong Kagapi. Pero hindi si Bong Kagapi ng Panginoon. Yes. Instant, Sir Bong. Alam mo, pinawisan na agad siya after ng yung prayer. Kaya yung mga... Kaya kayo dyan ha, mga detractor kayo ha, makinig kayo sa akin. Yung kapa-member na, OFW yun, di ba sinasabi mo? Oo. Kayo mga detractors na nag-aaway sa akin, itong inaaway nyo ngayon na nag-pray doon sa OFW na may sakit, nag-instant kaya gumaling. Kanya Melody, pakisabi nga kay Sir Tapos Bong, awayin nyo lang ako. sa Panginoon dahil nagpagamit siya sa Panginoon. Alam niya, hindi lang sakit ang healing na binigay sa'yo, Sir Bong, kung hindi, yung healing, peace, ikaw ang magiging channel of peace sa mga taong kwan. Ikaw rin magiging channel ng blessing, ikaw rin magiging channel ng basta lahat. Lahat ng kwan, dadaan mo na sa'yo. Sabi ng Panginoon, kung ikaw ang gagamitin ng Panginoon, ikaw nilocate ng Panginoon, kaya mga kapamember, kung ang galit nyo kay Pastor Joel, tawagan nyo si Bong Kagapi, di ba, alam nyo, yung galit nyo, ang papalitan ng pagmamahal. Naku, mayayakap nyo si Pastor Joel. Alam mo, Sir Bong, isa na lang to. Okay. Alam mo, gustong-gusto kong mamit, si John Digamon. Pag ako'y pumunta ng Mindanao, alam mo, ako hindi to biro. Alam mo, may mission ako dyan. Iikot ako ng Mindanao. By the grace of God. So gusto mo siya makita? Hindi ako. Oo. Okay. Basta lahat. Samahan kita. Pag-i-evangelize ako sa Mindanao. Samahan kita. Kasi kasama ko rin na station manager yan. I don't know if trabaho din ba yung kanya o napag-utusan. Malalaman ko yan. When I pray for him, alam ko na. Kasi nagpagamit na ako sa may kapal kasi. Malalaman ko na yan. Pati sakit niya, kung anong karamdaman niya sa katawan, alam ko na yan. Malalaman ko na talaga. Ang sarap di ba no? Kung paano siya i-pray para ma-heal siya, alam ko na rin. Kami dito. At saka Sir Bong dito sa Alpha Omega Ministry, Alpha Omega Region 9, mga kapatid, wala kaming tinataas na religion. No religion. Ang tinataas lang namin dito, ang Panginoong Isus. Yung si Isu Kristo, yung buhay. At saka ang Biblia. Kaya nakita nyo yung padyan, to know Jesus and make Him known. Yes. Yan lang ang aming mission and vision.
At also the Alpha Omega Radio Online make, ang mga channel na we help the needy. Hindi po kami manghihingi ng pera. Kami po ang magbibigay ng blessing by the grace of God dahil ang Panginoong Hesus namin mayaman. Walang mayaman sa mundo. Inaangkin ko na yan, sir. Walang mayaman sa ano. Itong Radio Online. Oo, yung Alpha and Omega. Basta abangan nyo to. Parang gusto ko nga, sabi ko, kung makompleto lang tong yung mga gamit natin na ito. Ka-broadcast tayo ng tuloy-tuloy. Gusto kong magpa-promo na kagad eh. Kahit verse lang, everyday, may 500, may 1,000. Pero hindi kami manghingi sa inyo, baka may magpakilala dyan na Alpha and Omega Radio. Na mag-donate kayo doon, mag-donate. Di kami tumatanggap ng donation dito walang ganun. Kami magbibigay, especially yung kami po prayer healing. Magpipray po kami kung ang puso mong nasaktan, mag-pray namin yan. Pero hindi po kahit kami nga kahit nga sira sa ulo, pwede nating ipag-pray yun eh. Pwede nating gamutin yun. Kasi ang Panginoon natin, siya nga lahat siya. Isa waymaker siya lahat ng Panginoon. Siya yung may-ari ng lupa at langit. Attitude lang hindi natin kayang baguhin talaga. Hindi kaya i-pray over yung attitude. At saka, isa na lang talaga, alam mo sir, kung ako'y pasensya na talagang lilit na kasi nakakaya na sa'yo. Sumusubra na ako, isa na lang. Isa na lang. 1 minute. Lord, yung mga nagtuturo sa'yo, yung sana po, kapatid, ikaw na nakikinig ngayon. Okay. Sabi mo, kailangan dumaan mo na ang mga kaluluwa sa'yo. Kapatid, ikaw man kapatid na kung mga membro ka ng mga nagsasalita ng Word of God. Kapatid, andyan ang Biblia. Andyan, bumili ka kapatid. Alam mo ang kabutihan. Bumili ka lang. Kung wala ka pambili, mayroon ng apps sa cellphone. Sa cellphone may apps na. Bible. Yan. Yan nga. Alam mo yung namatay sa krus, Sir Bong, at nabuhay after 3 days, di ba umakit sa langit? Yes. Siya babalik na sa alap-up. Kaya kung yung magsasabi na siya yung Diyos, no, maraming false kasi ang buhay natin patawad ka, patawarin mo na wala namang dapat ipahingi ng tawad sa'yo si Pastor Joel. Siya na ang humingi. Ako na imbihan ko, Pastor Joel. Ako na humingi ng kapatawaran sa'yo. Tanggapin mo na si Jesus sa puso mo para malis na ang galit niya sa puso mo. Alam mo ba kapatid, dahil yung galit na yan, alam mo, dadaloy yan sa apu-apuhan ng apo mo. 4th generation. Yung galit mo yan, yan ang mabibigay sa'yo ng high blood, cancer, lahat. Alam mo, Sir Bong, yung galit natin, yun ang cause ng mga sakit natin. Exactly. O, diba? Yes. Ang kalaban. Exactly. Alam mo, Sir Bong, ang kalaban. Di ba magkakaroon ka ng high blood? Maubos na, ibibinta mo. May inumin kang gamot. Balik-balik ka sa ospital. Gagastos ka buwan-buwan ng bilyon. Pero kung alisin mo yan, si Jesus, ipapasok mo sa puso mo. Ay, naku, magpapakasaya ka. Gagamitin mo lahat ng mga pera mo ng health. Okay. So ngayon, ang lahat ng yung galit, naku, sa puso mo yan, lahat ng gasos, bakit yan kakatakit, mga cancer na yan. Dahil sa kadiliman yan, kapatid, yung pusong may galit ka, lahat. Basahin nyo sa Galatians 5:22-23, kapatid. Pag yung karakter na mayroon ka, nasa sayo ang Panginoong Hesus. You can stop the buhawi. Di ba narinig niyo si Pastor Joel na nakita nung sa may bakas pa yun na pinaistas niyang buhawi? Yes. Pero tingnan mo, ngayon, inaaway niyo si Pastor Bob, si Bob Kagapi. Kapatid, mahalin niyo yan. Ay, pag-pray niya lang yan, no?
Stock niya, hindi lang mapa-stock niya. Hindi lang yung BCB na mapa-stock niya. Mapa-stock niya yung mga may kapanan mo. At bumalik tayo sa Panginoon Jesus. Ito na, maraming salamat kung nagapi. Closing prayer tayo. Ikaw na. Okay. Kasi papasok pa sa Beverly. Kaya na magpa ng Word of God. Okay. Mapag-pray ka. Lord, maraming Panginoong Jesus, balot ng mga banal na espiritu at ang iyong banal na dugo si pong kagabi, Panginoon. Ginamit mo po siya, Panginoon. Ikaw po nakakalam. Ikaw po ang nag-ordain sa kanya, Panginoon, kung ano man ang kanyang mission, Panginoon. Kung hindi man nararapat pa ngayon malaman ng mga tao, pero Panginoon, maraming salamat sa buhay niya, sa pamilya niya. Lahat, Panginoon, mga taong nakakunik sa kanya, Panginoon, pagpalayo mo pa siya, Panginoon. At patuloy mo po siyang gamitin sa kapurihan mo lang, Panginoon. At kapur mo po si John Lee at saka si Alan, ang kanyang mga kasama at ang radio, online, at saka buong Alpha Omega, at saka Holy Global Spirit. Panginoon, ikaw po, balutan mo ang grupong ito. Dahil po kami magpapagamit sa iyo, sa iyong kapurihan, at maibalik ang lahat ng membro ng Kapa, hindi ng membro ng kundi ang buong Pilipinas, ang buong Pilipino, sa pangalan mo. In Jesus' name, amen and amen. Bahid na talaga. Sumusubra na ako. Maraming salamat. Thank you, Sis Melody. Thank you. Okay, God bless you. God bless you. Okay, bye-bye. Okay, one of the woman of God, mga kapamilya ho yan, na nakasama natin, highly prophetic na tawag sa kanya kasi ano siya highly, ano na yun, mayroon siyang prophecy na malalaman niya kung ano yung mga pinapakita sa kanya through praying sa Holy Spirit. Yun ang tawag doon, mga kapamilya. Antayin natin na mag-closing prayer tayo together with OFW. Hindi siya Kapa member but her heart belongs to us. So, andyan na, adding na ako, Sis Beverly, paki-accept po yung internet ko ang, Thank you, ay ito. Jesus. Wow, maganda ang internet connection ng Pilipinas. You know Okay that, lang, Sis correct. Beverly? Andyan. Okay Maganda yung connection ng, yes, okay ang connection ng Pilipinas kasi. Kaya pag makauwi ka dito, expect the speed of the internet here in the Philippines. Di ba, pauwi ka na rin, exciting yung Pilipinas, di ba? Pauwi ka na rin dito, Hindi. di ba? Pakikita ka na namin ng live. Opo, makita na. Punta ko na. Ayan, lalala. Yung mga mga December pa kasi may borang kontrata. Yes. Na-prophecy na rin namin na uuwi ka talaga. Nakita rin yun sa prophecy. Yung nakausap natin kanina, si Sis Melody, isa yun sa mga naka-prophecy na ikaw makakauwi sa kabila ng mga pinagdaanan mo na hindi ka sana payagan makauwi, but through prophecy and prayers, makakauwi ka na. Thank you, Lord. Wakas. Walang imposible lahat na, no? I think lahat ng mga prayers natin, si Lord naman lahat ang pinasasabi niya naman. Answered prayer, lahat answered prayer. Galing talaga. Sige, Lisa, closing prayer, Sis Beverly. Mag-close prayer na lang po tayo. Okay, join with us, po, mga kapamilya. salamat Thank you, po Lord. sa Panginoon dahil sa buhay ng mga viewers, mga Kapa members na laging nakasubaybay sa Alpha Omega, lahat ng nagmamahal ng Alpha Omega. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsubaybay po araw-araw. Maraming salamat po sa Panginoon. Pag-pray ko po ngayon, Panginoon, ang lahat ng viewers, gabayan mo sila lahat, Lord. Gabayan mo sila lahat, bigyan mo sila ng lakas. Kung anong sitwasyon na meron sa ngayon, nakaranas ng pag-Diyos, nakaranas ng paghihirap dahil sa nangyari ngayon sa Pilipinas, Panginoon. Palakasin mo lang sila, Lord. Tulungan mo lang sila, Lord, na malampasan lahat. Ma-realize nila, Lord, na ikaw lang kailangan nila. Ikaw lang kailangan bawat isa sa amin. Thank you, Lord Jesus. Maraming salamat po sa Alpha Omega and kay Sir Bong Gapi and kay John Lee. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpunta po sa kanila. Ginamit mo sila para ipagpatuloy po ang mga nagawa mo before. In the mighty name of the Lord Jesus, and I pray ko po si Pastor Joel na sana makalabas na po siya para maging okay na lahat, para makapagpatuloy na po siya sa pag-serve sa iyo, Panginoon. In the mighty name of the Lord Jesus, Lord, thank you, Jesus, in Jesus Christ, my name. Amen. Yan lang po. Maraming salamat. Maraming thank you, Sis Beverly. Monday,
Ikaw yung pinakauna at saka huling guest natin. Ay, wow, hindi ka na maka-live Monday, ano? Because you will be kasi busy bukas wag guys on the air. bukas Monday. Pwede pa rin, walang problema yan.